Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 44 at welcome sa ating araw-araw na pagbasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa mga una nating pagbabasa. Hinikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa sangkatauhan. Papatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siya ang tagagapi sa ibabaw ng kanyang mga alipin at nagpapadala sa inyo ng mga anghel na bantay hanggang sa dumating sa sino man sa inyo ang kamatayan. Ang aming mga ipinadalang maanghel ay kukuha sa kanya at sila ay hindi nabibigo. Ang kanyang mga lingkod ay babalik kay Allah, ang kanilang tunay na Panginoon. Walang duda sa kanya ang paghahatol at siya ang pinakamabilis sa mga tagapagtuos. Sabihin, sino ang nagliligtas sa inyo mula sa kadiliman ng lupa at dagat kung kayo ay nagdarasal sa kanya ng hayagan at tahimik na? Kung ililigtas niya kami mula rito, ay katiyakang kami ay magiging mapagpasalamat. Sabihin, si Allah ang nagliligtas sa inyo mula rito at mula sa lahat ng sakuna, ngunit kayo ay nagtatambal. Sabihin, siya ang may kakayanan na magpadala sa inyo ng parusa mula sa ibabaw ninyo o ilalim ng inyong mga paa, o upang lituhin kayo, upang kayo ay maging mga sekta at matikman ninyo ang lupit ninyo laban sa isa't isa. Tingnan mo kung paano namin ipinapakita ang aming mga talata upang sila nawa ay makaunawa. Nagpasinungaling dito ang nasyon mo samantalang ito ang katotohanan. Sabihin, ako ay hindi ninyo tagapamahala. Lahat ng balita ay may hangganan at malalaman ninyo ito. Kapag nakita mo yaong mga nangahamak sa aming mga talata, ay layuan mo sila hanggang sa tumungo sila sa ibang usapin. Kapag pinalimot ka ni Satanas, ay huwag kang manatiling kasama ang mga makasalanan matapos ang paalaala. Walang pananagutan ang mga may takot kay Allah sa pagtutuos sa kanila na anuman, bagkus ay bilang paalaala lamang upang sila nawa ay matakot. Layuan mo yaong ginawa nila ang kanilang relihiyon na katatawanan at katuwaan na sila ay nilinlang ng buhay sa mundo. Magpaalaala sa pamamagitan ng Quran upang hindi mawasak nino man ang kanyang sarili dahil sa inani nito. Ito ay hindi magkakaroon liban pa kay Allah ng tagapag-ingat o tagapamagitan. Kung ito man ay magbibigay ng lahat ng pantubos, ay walang tatanggapin dito na kahit ano. Sila yaong mga wawasakin dahil sa kanilang inani. Para sa kanila ang inuming kumukulo at masakit na parusa dahil sa hindi nila pananampalataya. Sabihin, kami ba ay magdarasal sa iba pa liban kay Allah na hindi magbibigay sa amin ng kabutihan o kasamaan at magpapatalikod sa amin matapos na kami ay gabayan ni Allah? Kami ay magiging katulad ng mga tinukso ng mga demonyo na maligaw sa lupa na nalilito. May mga kasama siyang nagtatawag sa kanya tungo sa gabay na nagsasabing, pumunta ka sa amin. Sabihin, tunay na ang gabay ni Allah ang nag-iisang gabay at kami ay inutusan na sumuko sa Panginoon ng mga nilikha. Magtaguyod ng obligadong pagdarasal
at matakot sa Kanya. Tungo sa Kanya kayo ay titipunin. Siya ang lumikha ng kalangitan at lupa ng buong katotohanan sa araw na sasabihin niyang mangyari at mangyayari nga. Ang Kanyang salita ang katotohanan. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng araw na dito ay iihipan ang trompeta. Ang nakaalam ng nalilingid at nahahayag. Siya ang maalam at ang nakababatid. Nang sinabi ni Abraham sa kanyang ama na si Azar, itinuring mo ba ang mga rebulto bilang mga Diyos? Tunay na nakikita kita at ang iyong pamayanan na nasa malinaw na pagkaligaw. Ganoon namin ipinakita kay Abraham ang kaharian ng kalangitan at lupa upang siya ay maging kabilang sa mga nakatitiyak. Kaya nang binalot ito ng gabi at nakita niya ang isang bituin, ay sinabi niya, ito ang aking Panginoon. Ngunit nang ito ay naglaho, ay sinabi niyang, hindi ko minamahal ang mga naglalaho. Nang nakita niya ang buwan na sumisibol, ay sinabi niyang, ito ang aking Panginoon. Ngunit nang ito ay lumubog, ay sinabi niyang, kung hindi ako gagabayan ng aking Panginoon, ay tiyak na ako ay magiging kabilang sa mga ligaw. Nang nakita niya ang araw na sumisikat, ay sinabi niyang, ito ang aking Panginoon. Ito ay mas malaki. Ngunit nang ito ay lumubog, ay sinabi niyang, o aking nasyon, ako ay walang kinalaman sa inyong itinatambal. Tunay na iniharap ko ang aking mukha doon sa lumikha ng kalangitan at lupa na kumikiling sa katotohanan at hindi ako kabilang sa mga nagtatambal kay Allah. Nakipagtalo sa Kanya ang Kanyang pamayanan. Sinabi niya, nakikipagtalo ba kayo sa akin tungkol kay Allah samantalang ako ay ginabayan niya? Ako ay hindi natatakot sa mga itinatambal ninyo sa Kanya, liban na lamang na pahintulutan ng aking Panginoon ang anumang bagay. Nasasaklaw ng aking Panginoon ang lahat ng bagay sa Kanyang kaalaman. Hindi ba kayo nakaalala? Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakibasa at pakikinig. Gantimpalaan tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.